Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay parang Vivo Y11 ito guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay kapag tinatanggal siya guys sa charger ay namamatay siya guys, no. So nagagamit lang siya guys kapag naka-charge siya guys, no. So ipinadala sa atin ito guys para ipaayos sa atin guys, no. At gagawa na rin natin guys ng video guys. Yan. So ngayon guys ay pipix natin, try natin i-fix guys yung ganitong issue guys ng phone device nito. So try natin guys i-charge. So check natin kung mag-charge. Yan, so charging siya guys, no. So wait lang natin guys. Yan, so charging siya guys, no. So charge natin guys. So try natin pandarin guys, no. Pag kaya niya. Yan, so nag-under siya guys, no. So antayin natin. So dito natin malaman guys, no, kapag mamatay siya guys. So mamaya kapag magtuloy siya, bunutin natin guys, no, yung charger niya guys kung mamatay siya guys. Yan, so antayin lang natin magtuloy. So ayun siya guys, no. Kung makita nyo guys ay restarting siya guys, no. So pero hindi lahat guys ng issue guys ay BMS guys, no, or fuse or resistor guys sa battery management system guys. So minsan guys nagkaganito guys yung phone device natin. Possible guys na yung volume up niya ay shorted or yung power switch niya guys, no, shorted guys. Yan, or grounded guys, no. So possible guys na mag-restarting yan siya guys kasi nakiklik guys yung volume flex niya or yung power flex niya guys, no. Kahit hindi natin ginagalaw guys. So grounded kapag ganun guys, no. Yan. So restarting lang siya guys. Yan. So minsan guys ay ano rin guys, no, CPU guys yung tama guys ng phone device guys. So hindi lahat guys ay magkaiba-iba kasi guys yung tama guys ng phone device guys, no. So minsan CPU, minsan flex ng volume flex tsaka yung power flex nagkakaroon guys na restarting. Tapos minsan ay battery guys, no. Yun nga, yung battery guys, yung BMS, battery management system, yung nag-short doon yung resistor guys, no. Kapag tinatanggal natin sa charger guys ay namamatay siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, so namatay siya guys, no. So charge natin ulit. Yan. So ibig sabihin guys, kapag ganun guys ay nag-short guys yung resistor niya guys sa BMS guys, no. So antayin natin. So ayan siya guys, no. So karga na natin konti guys. So try natin i-on guys, no. So ayan siya guys, no. So papakita ko lang sa inyo guys, no, na namamatay siya guys kapag tanggalin natin guys sa charger niya guys, no. So ayan siya guys, no. So restarting lang siya guys, na restarting guys, no. So hindi siya magtuloy guys sa kanyang menu guys. So possible nito guys merong tama guys yung BMS nito guys, no. Na-check ko na rin kasi nito guys yung ano niya, yung volume flex niya guys ay okay naman guys, no. Naglalaro naman, wala namang stock up. Tsaka yung power switch niya. Tsaka yung volume niya, volume flex. Wala namang ano guys, no. Naglalaro naman. So try natin dito guys sa BMS niya guys, no, or sa battery management system niya guys. So kapag tinanggal ko guys ay mamatay siya guys, no. So hindi na siya guys mag power guys. So papakita ko sa inyo guys kapag tinanggal natin guys sa ano niya dito guys sa charger niya, namamatay ito. So tanggalin natin. Yan. So kung makita nyo guys ay namatay siya guys, no. Yan. So ganun pa rin siya, nagre-restarting pa rin siya. At mamaya guys ay mamatay na ito guys, no. Yan. Hindi siya mamatay kasi meron siyang karga ng kunti, pero mamaya guys ay mamatay na ito guys, no. So ganito na lang guys yung ano nito guys, no. Yung issue niya ay stock logo at hindi talaga siya magtuloy sa menu niya guys, no. Yan. So logo lang guys yung lumalabas dito guys. Kasi ito guys ng ano guys ay charge ko pa ito guys, no. Pumunta pa ako guys sa menu. Kaso meron siyang parang Google security ba 'yon? Yan. Kaya hindi ko na siya tinuloy guys, no. Tinanggal ko sa charger. Pagkatanggal ko namatay siya guys, no. Yan. So restarting lang siya guys, no. Restarting. Stock logo tapos automatic restart na lang. Yan. So
So wala guys, no, hindi ko lang siya mapakita sa inyo. Katulad ka nung gabi guys ay nagpunta pa ito guys sa menu guys, no. Ang problema lang dito kapag tinatanggal nga lang siya ay namamatay siya guys, no. So kapag ganito guys, hindi pa niyo magagamit ito guys ng maayos guys, no, kasi restarting siya guys, ng restarting guys, no. Yan. So hanggang namatay na siya guys, no. So hindi na siya nag-restarting. Yan. So ngayon guys ay try natin ipipix ito guys, no. So ngayon guys, ang gagawin natin dito ay bubuksan natin guys yung unit na ito. So para mabuksan natin, una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray na ito. So dito guys, pwede tayo gumamit guys ng pang opening tools natin, or pwede kayong gumamit guys ng kuko nyo guys, no? So sa akin guys, prefer ko guys ay gumamit guys ng kuko guys, no? So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan ito guys gamit guys yung kuko natin guys. So simulan natin. So dito guys ay dandan tayo dito guys, no. Meron kasi siyang fingerprint sensor guys. So nabuksan natin, so dandan natin. So ingatan natin ito guys, no. Meron siyang FBC connector nito, or yung flexible printed circuit nito guys. Kapag naputol yan siya guys ay ma-disable guys yung fingerprint sensor guys ng phone device nito guys, no. So hindi yan guys ma-reading. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na FBC connector guys ng fingerprint sensor guys, no. Yan. So yung flex niya kapag naputol yan, so hindi na siya magre-read guys ng fingerprint sensor guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin ito. So tanggalin natin guys yung lock nito. So ayan siya guys, no. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung FPC connector niya guys. Yan. So natanggal natin guys, no. Sunod natin guys, para ma-access natin guys yung BMS dito guys sa battery niya guys, or yung sa BMS guys, ay tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys. Yan. So ngayon guys ay tanggalin natin guys yung cover guys ng motherboard niya guys. So wala pa itong bukas guys, no. Nakasilyado pa siya guys. Yan. So natanggal natin guys, no. Sunod natin dito guys na gagawin guys ay tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. So natanggal natin. At tanggalin rin natin guys yung flex cable guys ng volume tsaka yung power guys, no. Ito guys. Tanggalin natin guys yung FPC connector ng power button tsaka yung volume guys. Yan. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung battery nito guys, no. So para matanggal natin guys ay hilain natin ito guys yung green na ito. So medyo matigas lang ito guys, no, kasi stuck ito guys yung una ito guys. Hindi pa siya nabubuksan guys, no. So ayan siya guys, no. So medyo ano lang siya guys, matigas. So ayan siya guys, no, hilain natin.
So, try natin lain. So maglagay tayo guys ng electronic liquid natin. Kunti lang guys, no. So ingatan nyo guys, no, baka magpunta guys sa LCD nya. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys yung battery nya. Yan. So ito guys yung kailangan natin guys, no. Yung battery na ito guys. So dito guys sa battery niya guys, matigas pa naman guys yung battery nito guys, no. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung BMS dito guys, no. Or yung battery management system niya guys. Yan. So nabuksan natin. So dito guys ay makikita natin dito guys yung resistor nito guys, no, o yung fuse nito guys. Dito guys. Yan. So ito guys yung resistor niya o yung fuse nito guys. So kailangan natin guys ma-bypass ito guys, no, or ma-jumper natin to guys. Yan. Kasi ito guys yung resistor na ito or yung fuse nito guys ay shorted nito guys, no, or grounded dito guys. Yan. So kailangan natin guys matanggal ito guys. So bubuksan lang natin guys, no, para madali lang siya. Yan. So dito guys ay kailangan natin dito guys ng flux natin guys, no. So mag-inject na tayo dito guys ng konting flux nya. Yan. Sunod natin dito guys ay gagamit tayo dito guys ng lead natin guys, no. Yan. So kailangan natin guys ng lead. So itong lead nito guys ay ito guys yung magsisilbing resistor niya guys, no, or yung fuse niya guys. So kapag wala kayong guys jumping wire, so ito guys meron akong jumping wire pero gagamit na lang ako dito guys ng lead niya guys, no. Madali kasi guys yung ito guys, madali siyang ilagay agad dito guys. Yan. So dito meron naman tayong ditong jumping wire. Ito guys pwede rin natin gamitin ito guys, no. Yan. So pili lang kayo guys kung saan yung gagamitin nyo pang nya, pang bypass nya. Ito guys yung jumping wire or yung lead na ito guys, no. Yan. At ito guys kailangan natin guys ng kailangan natin ng soldering iron guys. So saksak lang natin. So painitin ko lang guys yung soldering iron natin guys, no. So dito guys ayusin lang natin. Yan. So ito guys ingatan natin dito guys yung itong paa nito guys, yung positive negative na ito guys. Kapag naputol ito guys ay mahirapan kayo guys ma-connect ito guys, no. Yan. So antayin lang natin guys yung soldering iron natin. At ito guys kailangan na rin natin guys ng twister guys, no. Yan, para pag pag gamit natin guys ng soldering guys ay diretso bunot na lang guys, no. Ganyan na lang. Yan. So ibaba ko lang guys yung camera natin guys, no, para makita natin guys. So ayan siya guys, no. So dito guys ay simulan na natin guys, no. So wait lang guys. Yan. So simulan natin guys. Bunutin natin guys yung resistor na ito. Yan. So natanggal natin guys yung resistor niya guys, no. So ito siya guys. Yan. So sunod natin guys ay
mag-apply tayo dito guys ng lead natin. So ito guys. So ayusin lang natin guys, no. Yan. So ayan siya guys, no. So na ilagay na natin guys yung magsisilbi niyang fuse guys, no, or yung resistor guys. Yan. So dapat guys luto guys ang pagkahinang nyo guys, no. Kasi kapag hindi siya luto guys ay hindi mabubuhay guys yung unit natin guys, no, or yung battery niya guys. So linisan lang natin, mag-apply lang tayo guys ng electronic liquid natin. So ayan siya guys, no. Yan. So na-bypass na natin guys, or na-jumper natin guys, no. Yan. Sunod natin guys ay isaraduhan lang natin guys, no. Yan, tapos balik lang natin guys. So dito natin malaman guys, no, kapag ano siya guys, no, mabubuhay natin guys yung battery niya, or hindi na siya guys mag-restarting guys, no. So balik natin guys yung camera natin sa taas. Yan. Sunod natin guys ay balik natin guys sa unit niya guys, no. So balik natin guys yung FPC connector guys ng power flex niya guys. Tapos balik natin guys yung battery niya. FPC connector guys ng battery niya. So ayan siya guys, no. So naibalik natin. Sunod natin try natin bandarin guys, no. Try natin guys kapag mag-on siya. So drain guys yung battery niya guys, no. So try natin i-charge. So charge natin. So gagamit tayo dito guys ng schematic natin guys, no. So check natin guys kapag meron siyang pumapasok guys na amperahe guys. Yan. So kung makita nyo guys, no, meron siyang 1.7. Yan. So kung makita guys, lumabas na guys yung logo niya guys, no. Yan. Lumabas na guys yung kidlat niya. So kung makita nyo guys, meron siyang pumapasok guys na amperahe guys, no. So 1.8. Yan. So ibig sabihin guys ay ano na siya guys, no, normal na siya guys. So antayin na lang natin. So kargaan lang natin guys, no. Drain kasi siya guys. Yan. So antayin na lang natin. Kargaan lang natin konti guys. So check natin guys, no. So try natin guys kapag magtuloy siya guys sa ano niya, sa mino niya guys. So drain pa rin siya guys, no. Pero try natin pandarin. Try natin kapag magpunta siya guys sa mino niya or magtuloy siya guys. Yan. So antayin lang natin.
So ayan siya guys, no. So makita nyo guys ay nagtuloy na siya guys dito guys sa menu niya guys, no. Ang problema lang dito guys ay meron siyang Google Security guys, no. So makita nyo guys ay meron siyang 8%. Yan. So dito natin malaman guys, no, kapag bunutin natin siya or mamatay pa siya guys. So kanina kasi guys ay hindi talaga siya magtuloy guys, no, at namamatay siya guys kapag abunutin natin guys. Yan. So binunot na natin guys ay nag-read na rin guys yung dito niya sa battery status niya at hindi siya namatay guys, no. So ibig sabihin guys ay na-fix natin guys yung issue guys ng phone device nito guys, no. Yan. So meron nga lang siyang parang Google Security ba ito? Yan. So okay na to siya guys, no. Yan. So next na natin, skip natin. Yan, not sign in to use this phone, you first sign in to the owner's Google account. So meron siyang Google Security ito guys, no. So babalik lang siya guys sa setup guys, no. Yan. So ang ano lang dito guys ay na-fix natin guys yung issue niya guys, no. Ay nagagamit lang kasi ito guys kapag naka-charge guys, no. So ngayon guys kaya tanggalin natin guys sa charger niya guys ay hindi na siya mamatay guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.